Code Blue, Pedia Cardio. Code Blue. Sa IFE, ngayon na. Ang sigaw na iyon ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa abalang koridor ng AC Augustine Medical Center. Agad na nagkagulo ang mga tao. Narinig ni si Miguel Alcazar ang mabilis na paggulong ng stretcher, ang kalampag ng mga metal na instrumento, at ang mga nag-aalalang boses ng mga nurse. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado. Ito ang mundo niya. Ang chaos na ito ang kanyang kaharian. Dorothy Miggs, kailangan ka namin, sigaw ng isang resident doctor. Ang mukha nito ay puno ng pagkasindak. Hindi siya sumagot. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa emergency room. Ang puting coat niya ay tila humahawi sa mga taong nagkakagulo sa kanyang daraanan. Siya si ECT Miguel Alcazar, ang pinakamagaling na pediatric cardiac surgeon ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay kayang magligtas ng mga buhay na tila imposible ng isalba. Ngunit ang kanyang puso matagal nang sarado at manhid. Pagpasok niya sa ICU, isang eksena ng kontroladong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na katawan ang nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga nurse at aparato. Ang tunog ng flatline mula sa monitor ay isang masakit na ingay sa tenga. Clear, sigaw ng isang nurse, at yumanig ang maliit na katawan dahil sa defibrillator. Walang pulso, Dos. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang sitwasyon. Give me another round. Ihanda ang AC. Sino na kasama? Ang ina, sir. Nandoon sa labas, sabi ng isang nurse habang iniaabot sa kanya ang patient chart. Kinuha niya ito. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mga detalye. Pasyente, Angela Reyes. Edad, 7. Diagnosis, acute myocarditis. Critical. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napako sa isang linya sa ibaba. Guardian, Alena Reyes. Biglang huminto ang mundo ni Miguel. Ang ingay ng emergency room ay tila naglaho at naging isang mahinang ugong na lang. Ang pangalang iyon. Alena. Isang pangalan na 8 taon na niyang pilit na ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang pangalan na katumbas ng pait, ng galit, ng pagkakanulo. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan, isang mukha na basang-basa ng luha, mga mata na puno ng pagsisinungaling. Sir. Alcazar. Ang boses ng nurse ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Napagtanto niya na nakatitig lang siya sa papel, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang hawak ito. Tumingin siya sa batang nasa kama. Ang anak ng babaeng sumira sa kanya. Isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao ang bumulong, hayaan mo na. Hindi mo siya responsibilidad. Pero isa siyang doktor. At sa harap niya, may isang buhay na kailangang iligtas. Huminga siya ng malalim, itinulak ang lahat ng personal na nararamdaman. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon. I-prep niyo ang AC-1. Ako ang gagawa. Sa loob ng operating room, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga monitor at ang kalmado, ngunit may otoridad na boses ni Miguel. Scalpel. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at perpekto. Dito sa loob, siya ang Diyos. Walang puwang para sa nakaraan. Walang puwang para kay Alena. Pero habang ginagawa niya ang maselang operasyon sa maliit na puso, ang kanyang isip ay hindi mapigilan na maglakbay. 8 taon. 8 taon na ang nakalipas mula nang huli ko siyang makita. At ngayon, heto ako, sinusubukang dugtungan ang buhay ng anak niya. Ang anak niya sa ibang lalaki. Ang kaisipang iyon ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang dibdib. Pero hindi iyon nakita sa kanyang mukha. Walang bakas ng anumang emosyon. Ang kanyang konsentrasyon ay nasa maliit na pusong tumitibok ng mahina sa harap niya. Suction. Forceps. Ang bawat utos niya ay kalmado. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay may katiyakan. Para sa lahat ng tao sa silid na iyon, isa siyang makinang gumagana ng perpekto. Isang bayani. Pero sa loob ng kanyang isipan, nag-uunahan ang mga alaala. Patawarin mo ako, Migs, ang boses ni Alena, basag at puno ng luha, 8 taon na ang nakalipas.
Ang mga mata niya na nagsusumamo. Sinungaling. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Miguel. Iyon ang salitang tumapos sa lahat. Dosi, bumabagsak ang bihis niya, biglang sabi ng anesthesiologist. Agad na naputol ang kanyang pagbabalik-tanaw. Ang lahat ng atensyon niya ay muling nabuhos sa pasyente. Dagdagan ang dopamine drip. Steady. Mas lalong naging maigting ang bawat kilos sa loob ng EC. Nakikipag-agawan sila sa oras. Nakikipaglaban sila para sa isang munting buhay. At si Miguel, nasa sentro ng lahat, lumalaban hindi lang para sa bata, kundi para sa sarili niyang konsensya. Lumipas ang mga oras na tila mga minuto lamang. Sa wakas, matapos ang maselang pagtatahi sa mga ugat na sinliit ng sinulid, narinig nila ang pinakamagandang tunog sa mundo. Beep! 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 Isang matatag at normal na tibok ng puso. Nagkaroon ng kolektibong paghinga ng maluwag sa buong silid. May mga ngiti ng tagumpay sa likod ng mga mask. Magaling, Dos Migs. Tumango lang si Miguel. Tapusin niyo na. Ilipat siya sa PQ. Bantayan niyo siyang maigi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng EC, hinubad ang dugo ang gloves at itinapon sa basurahan. Sa scrub room, paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang mga kamay, tila ba sinusubukan niyang hugasan din ang mga alaala. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang lalaking pagod, ang mga mata ay may bakas ng puyat at isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang tagumpay. Pagkatapos ng ilang oras, nang medyo nahimasmasa na siya, nagpasya siyang silipin ang pasyente. Trabaho lang, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang tiyakin na stable ang kondisyon nito. Tahimik ang pediatric fee. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparato. Lumapit siya sa kama kung saan mahimbing na natutulog ang batang babae. Si Angela. Pinagmasdan niya ito. Ang payapang mukha, ang dibdib na marahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. May isang pakiramdam na pamilyar, isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang nurse ang lumapit para ayusin ang kumot ng bata. Sa pag-angat nito, bahagyang nahawi ang kumot na tumatakip sa isang bahagi ng kanyang mukha. Ang malamyos na ilaw mula sa nurse station ay tumama sa kanyang payapang mukha. At sa unang pagkakataon, nang walang tensyon ng emergency room o nakakasilaw na ilaw ng operating theater, nakita ni Miguel ng buo at malinaw ang itsura nito. Ang mukha ng isang anghel. Mapayapa. Walang kamalay-malay sa sakit na dinanas. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang kilabot na nagsimula sa kanyang batok at dahan-dahang bumaba sa kanyang likuran. Bakit pamilyar? Tanong niya sa sarili. Ang mga pilik mata nito, mahahaba at bahagyang nakakurba pataas, ay eksaktong tulad ng sa. Ang linya ng kanyang panga, kahit sa pagkabata, ay may pahiwatig ng isang pamilyar na tibay. At ang kurba ng kanyang mga labi, kahit sa pagtulog, ay may anino ng isang ngiti. Isang ngiti na hindi maaari. Napaatras si Miguel ng isang hakbang, ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang kanyang puso, na kanina lang ay kalmado, ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis, halos kasing bilis ng puso ng batang inoperahan niya. Tiningnan niyang muli ang bata. Sinuri ang bawat detalye ng mukha. Hinanap niya ang bakas ni Alena, pero halos wala siyang makita. Dahil ang mukhang nakikita niya ay hindi kay Alena. Ang mga matang iyon ang mga mata ng mga Alcázar. Mga matang nakikita niya sa mga litrato ng kanyang ama. At ang anino ng isang ngiti sa kanyang mga labi iyon ang ngiti na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Ang lahat ng galit at pait na inipon niya sa loob ng 8 taon ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na mas malakas, mas nakakagulat, pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Tinitigan niya ang natutulog na bata, ang batang inakala niyang anak ng karibal niya, ang buhay na simbolo ng pagkakanulo ni Alena. Ngunit ang batang ito ay hindi kamukha ng kung sino mang lalaki. Ang batang ito ay kamukha niya. Walang katapusan ang gabi. Para kay Alena, ang bawat tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Angela ay isang paalala ng kanyang kahinaan. Bawat beep ay isang panalangin. Bawat sandali ng katahimikan ay isang bagong alo ng takot.
Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa tabi ng kama sa piku. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa munting kamay ng kanyang anak. Ang balat ni Angela ay malamig. Ang kanyang mukha ay maputla. Pero humihinga siya. Iyon na lang ang mahalaga. Patawarin mo si Mama, anak, bulong ni Alena. Ang kanyang boses ay paos dahil sa magdamag na pag-iyak at pag-aalala. Patawarin mo ako kung hindi kita naalagaan mabuti. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa kamay ni Angela. Mabilis niya itong pinunasan. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang anak. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong antiseptic at sakit, ay dumidikit sa kanyang damit. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang buong mundo niya ay lumiit sa espasyong ito, sa pagitan ng mga puting pader at mga makinang walang tigil sa pag-ingay. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto, pero hindi siya lumingon. Marahil ay isa lang nurse para mag-check. Kumusta na ang pasyente? Napahinto sa pagtibok ang puso ni Alena. Ang boses na iyon. Malamig. Formal. Professional. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nakatago ang pamilyar na tono na 8 taon na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya malilimutan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Miguel, suot ang kanyang puting coat, hawak ang isang chart. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga monitor sa itaas ng kama ni Angela. Hindi ito nakatingin sa kanya. Dosi, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, halos isang pabulong na lang. Tumango si Miguel, isang mabilis at walang emosyong galaw. Stable na ang vitals niya. Maganda ang naging reaksyon niya sa operasyon. But we need to monitor her closely for the next 48 hours. Parang hindi si Miguel ang kausap niya. Parang isang estranghero. Isang doktor na nag-uulat lang sa nanay ng kanyang pasyente. Masakit. Ngunit marahil mas mabuti na rin ito. Salamat po, Dosi, sabi ni Alena, ang tingin niya ay nakayuko sa sahig. Naramdaman niya ang hiya. Ang hiya na makita siya sa ganitong kalagayan, pagod, gusgusin at desperado. Naramdaman niya ang mga mata ni Miguel na nakatingin na sa kanya ngayon. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Kailangan niyang manatili rito hanggang sa masigurado nating wala ng panganib ng impeksyon. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay hindi nagbabago. May tanong ka pa ba? Umiling si Alena. Ano pa ba ang itatanong niya? Ang tanging gusto niya lang ay ang gumaling si Angela at makaalis na sila sa lugar na ito. Makalayo sa kanya. Tumahimik sila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang beep ng monitor. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Puno ito ng mga salitang hindi masabi, ng mga tanong na hindi maitatanong, at ng sakit na 8 taon ng kinikimkim. Nang akmang tatalikod na si Miguel para umalis, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Click! Clack! Click! Clack! Ang tunog ng mamahaling takong napapalapit sa koridor. Isang pamilyar na kilabot ang muling gumapang sa likod ni Alena. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita ang isang figura na lumitaw sa may pinto. Si Doña Isabela Alcazar. Ang ina ni Miguel ay hindi nagbago. Ganoon pa rin ang tindig, matikas, elegante sa kanyang suot na mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Pero ang kanyang mga mata, ganoon pa rin kalamig. Ganoon pa rin kapanghusga. Napatingin si Doña Isabela kay Alena, at isang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi ang nagpakita ng kanyang pagkasuklam. Tila ba isa siyang dumi na nakita niya sa isang malinis na sahig. Miguel, anak, sabi ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay malambing ngunit para kay Alena, ito ay parang tunog ng babala. Kanina pa kita hinahanap. I heard about the successful surgery. As expected from Elvison. Ang tingin ni Doña Isabela ay muling bumalik kay Alena. At ikaw, sabi nito, hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagkamuhi, nandito ka pa rin pala. Mahinang saway ni Miguel, halatang hindi komportable. Pero hindi nagpatinag si Doña Isabela. Lumapit siya sa kama, tiningnan si Angela na parang isang bagay lang, hindi isang bata. Kawawang bata. Nagmana sa ina na pabaya. Hindi po totoo yan, hindi napigil ang sagot ni Alena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit.
Huwag mo akong sagutin, matigas na sabi ni Doña Isabela. Tumingin siya kay Miguel. Anak, iwan mo muna kami. Mayroon lang kaming dapat pag-usapan ng babaeng ito. Nag-aalangang tumingin si Miguel mula sa kanyang ina papunta kay Alena. Sa isang saglit, nakita ni Alena ang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel. Ngunit sa huli, tumango lang ito at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Si Alena at ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Huwag kang mag-ilusyon, Alena, simula ni Doña Isabela nang makasigurong wala na si Miguel. Inoperahan niya ang anak mo dahil doktor siya. Trabaho niya iyon. Hindi dahil may nararamdaman pa siya para sa'yo. Lumapit ito at naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes, bag inilapag niya ito sa mesang katabi ni Alena. Bayad yan para sa lahat ng gastusin sa ospital. Pagkatapos niyang gumaling, kunin mo ang anak mo at umalis na kayo. Bumalik kayo sa probinsya kung saan kayo nababagay. Nakatitig lang si Alena sa sobre. Pakiramdam niya ay para siyang sinampal. Ang kanyang pagkatao ay binili at tinapakan. Hindi ko kailangan ng pera niyo, mariing sabi ni Alena, tinulak niya ang sobre pabalik. Isang malamig na tawa ang kumawala mula kay Doña Isabela. Talaga? Mayabang ka pa rin. Sa tingin mo ba kaya mong bayaran ang bill sa pinakamahal na ospital sa bansa? Huwag kang maging tanga. Tumayo si Alena, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Kahit magkautang-utang ako, hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing mula sa inyo. Ang ngiti sa labi ni Doña Isabela ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanganib na tingin. Lumapit ito, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Alena. Makinig ka sa akin, Alena Reyes, bulong nito, ang bawat salita ay puno ng lason. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hinawakan ni Alena ang kanyang bag ng mahigpit, ang kanyang mga daliri ay namumuti na. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho, pagpapatuloy ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay mas lalong naging mapanganib. Isang maliit na karinderya sa Laguna, hindi ba? Napakadali lang para sa akin na kausapin ang may-ari niyan. Napakadali lang na ipasara yan. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng dugo niya kanina ay napalitan ng nagielong takot. Huwag mong hayaan na pati ang kakarampot na kabuhayan mo ay mawala pa dahil lang sa katigasan ng ulo mo, dagdag pa ni Doña Isabela, bago tumalikod ng may pagwawagi. Umalis na kayo. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Malinaw. Hindi nakasagot si Alena. Naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang tapang na pinilit niyang ipunin ay naglaho na parang bula. Naiwan siyang mag-isa, nakatayo sa gitna ng tahimik na silid, habang ang mga salita ni Doña Isabela ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Hindi na muling nakatulog ng maayos si Miguel. Ang imahe ng mukha ni Angela ay nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapakita sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang isantabi ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lang niya ang lahat, isang laro ng isip na dulot ng pagod at ng biglaang pagbabalik ng nakaraan. Pero sa bawat pagdaan ng oras, mas lalo lang lumilinaw ang lahat. Sa kanyang opisina, sa halip na pag-aralan ang mga medical journal, nahahanap niya ang sarili na nakatitig sa kawalan. Ang sinabi ng kanyang ina kahapon ay umalingaw-ngao sa kanyang tenga. Ang pagbabanta nito kay Alena. Naramdaman niya ang isang pamilyar na inis, pero sa pagkakataong ito, may kasama itong hiya. Hinayaan niyang mangyari iyon. Hinayaan niyang muli siyang apihin ang kanyang ina. Ibinagsak niya ang hawak na ballpen. Hindi niya na kaya. Kailangan niya ng sagot. Tumayo siya at naglakad patungo sa PICU. Ang opisyal na dahilan, isang routine check-up. Ang totoong dahilan, kailangan niyang makita muli ang bata. Nadatnan niyang gising na si Angela. Nakaupo ito sa kama, kinakausap ng isang nurse habang sinusubuan ng lugaw. Nang makita siya nito, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Tito Doktor, masayang bati nito. Isang kakaibang init ang biglang kumalat sa dibdib ni Miguel, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hello, Angela. Kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na po, sabi nito. Masarap po yung lugaw. Ngumiti si Miguel. Isang totoong ngiti.
That's good to hear. Naupo siya sa upuang inupuan ni Alena kagabi. Tiningnan niya ang bata ng malapitan. Doon, sa liwanag ng umaga, mas lalo niyang nakita ang hugis ng kanyang mga mata. Ang paraan ng pagngiti nito. Tito Doktor, bakit po malungkot ang mga mata niyo? Biglang tanong ng bata, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-usisa. Natigilan si Miguel. Hindi ako malungkot. Malungkot po. Ganyan din po si Mama minsan, kapag tinitingnan niya po yung mga star sa gabi. Isang kirot ang naramdaman ni Miguel sa kanyang puso. Taga-Laguna ka raw, sabi ng nurse, pag-iiba niya ng usapan. Tumango si Angela. Opo. Maganda po doon. May malaki po kaming puno ng mangga sa likod bahay. Doon po kami naglalaro ni Mama. Habang nagsasalita si Angela, ang isip ni Miguel ay biglang lumipad pabalik sa nakaraan. Isang mainit na hapon sa Laguna. Nakaupo sila ni Alena sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang paglubog ng araw. Katatapos lang nilang kumain ng sinigang na paborito ni Miguel na niluto mismo ng nanay ni Alena. Ang simple ng buhay dito, sabi ni Miguel habang hawak ang kamay ni Alena. Mapayapa. Ngumiti si Alena, ang ngiting iyon na kayang magpatunaw sa kahit anong problema sa mundo. Ito lang naman ang gusto ko, Migs. Isang simpleng buhay. Isang pamilya. Hindi ko kailangan ng mansyon o ng mamahaling kotse. Tinitigan niya ito sa mata. Ikaw lang ang kailangan ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naniwala siya na wala nang masasaya pa sa kanya. Naniwala siyang natagpuan na niya ang kanyang tahanan sa mga bisig nito. Tito Doctor. Okay lang po kayo? Ang boses ni Angela ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napagtanto niyang nakatulala na pala siya. Okay lang ako, mabilis niyang sagot. Sige, kailangan ko nang umalis. Magpagaling ka. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng silid, ang puso niya ay kumakaripas. Ang mga alaala ay masyadong masakit. Ang sinabi ni Alena noon ay direktang sumasalungat sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi na siya bumalik sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa napagtanto niyang ang dinadaanan niya ay isang pamilyar na ruta. Ang daan papunta sa lumang bahay ng mga Alcazar sa Forbes Park. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na iniwan niya nang magpakasal siya at hindi na madalas balikan mula nang mangyari ang lahat. Pagpasok niya sa malaking gate, sinalubong siya ng mga kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanila. Umakyat siya diretso sa kanyang dating kwarto. Hindi gaanong nagbago ang lahat. Malinis pa rin, maayos. Tila ba naghihintay lang sa kanyang pagbabalik. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang katahimikan ng kwarto ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-isip. Kailangan niya ng isang bagay na konkreto. Isang patunay. Binuksan niya ang aparador. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga luma niyang gamit, nandoon pa rin ang isang kahon. Ang kahon ng mga alaala niya kasama si Alena. Mga liham, mga tiket sa Seine at mga litrato. Kinuha niya ang isang makapal na photo album. Umupo siya sa sahig at dahan-dahan itong binuklat. Ang unang pahina, ang unang litrato nilang dalawa. Pareho silang mukhang bata at masaya. Sa bawat paglipat niya ng pahina, para siyang bumabalik sa nakaraan. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga yakap. Ang kanilang mga pangarap na nakikita sa kanilang mga mata. Isang kirot ng pagsisisi ang kanyang naramdaman. Paano nauwi sa ganito ang lahat? At pagkatapos, nakarating siya sa isang partikular na litrato. Kuha ito sa engagement party ng isa niyang pinsan. Nakatayo siya sa gitna, ang braso ay nakaakbay kay Alena, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ngunit naging ibabaw pa rin ang ganda. Pareho silang nakangiti ng malapad sa kamera. Isang masayang alaala. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kanyang mga mata ay napako sa background ng litrato. Sa likuran, malapit sa isang mesa ng mga pagkain, may dalawang taong nag-uusap. Ang isa ay ang kanyang ina, si Doña Isabela, na nakatayo ng may otoridad. Ang kausap nito ay isang lalaki na nakatalikod ng bahagya sa kamera, ngunit sapat lang para makilala niya.
matangkad, balingkinitan ang katawan. Si Marco. Ang lalaking sinabi ng kanyang ina na manliligaw ni Alena. Ang lalaking sinabi niyang kinahulik niyang kasama ni Alena sa isang coffee shop. Napakunot ang noo ni Miguel. Ayon sa kwento ni Doña Isabela, nakilala lang niya si Marco nang ipakilala ito ng isang kaibigan matapos niyang maghinala kay Alena. Sinabi niyang hindi niya kilala ang lalaki bago ang insidente ng ipagtataksil. Pero heto sila sa litrato. Nag-uusap. At hindi ito isang simpleng pag-uusap. Ang tindig ni Marco ay magalang, halos sunod-sunuran, habang ang kanyang ina ay tila nagbibigay ng isang utos. Paulit-ulit na tiningnan ni Miguel ang litrato. Tinitigan niya ang bawat piksel. Walang duda. Sila nga iyon. Isang lamat. Isang maliit na lamat sa perpektong kwentong isinalay sa isa kanya 8 taon na ang nakalipas. Isang lamat na ngayon lang niya napansin. Bakit magkausap ang nanay niya at ang lalaking kimanliligaw ni Alena sa isang party na nangyari ilang linggo bago pa ang diumano ipagtataksil? Bakit sila magkakilala? At bakit nagsinungaling ang nanay niya tungkol dito? Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pagdududa na kanina isang maliit na tinik lang ay biglang naging isang malaking punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Isinara niya ang album ng may panggigigil. Ang tunog nito ay umalingaw sa tahimik na kwarto. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Nakita niya ang isang lalaki na 8 taong naniwala sa isang kasinungalingan. Isang lalaki na hinayaan ang galit at pride na bulagin siya. Isang lalaki na nagpadala sa kwento ng isang tao nang hindi man lang sinusubukang alamin ang kabilang panig. Ang kanyang ina. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Alena. Para ito sa kanyang sarili. At para sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya sa kanyang contacts. Alam niyang isang malaking desisyon ito. Isang desisyon na maaaring magbukas ng mga sugat na matagal nang naghilom. Pero kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang kwento ng kanyang ina ay hindi na sapat. Ang mga litrato ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang taong nakakaalam. Isang taong nandoon. Tiningnan niyang muli ang litrato. Ang ina niya. Si Marco. Siya at si Alena. 4 na tao sa isang litrato, 4 na taong sangkot sa isang trahedya. Pero may isa pang tao na laging nasa paligid noon. Isang anino na nakikita ang lahat ngunit laging tahimik. Ang kanilang dating driver. Ang tapat na si Mang Carding. Nag-scroll siya sa kanyang phone book at nakita ang numero ng kanilang dating katiwala. Tinawagan niya ito. Hello. Teresita. Sir Migs. Kayo po pala. Napatawag po kayo. Teresita, kailangan ko ng isang pabor, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay seryoso. Alam mo ba kung saan nakatira ngayon si Mang Carding? Kailangan ko siyang makausap. Agad. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Si Mang Carding po. Nako, sir, matagal na po siyang nag-retire. Nasa Quezon City na po ata siya. Kailangan ko ng address niya, Teresita. Importante ito. May ilang sandali ng katahimikan bago sumagot si Teresita. Sige po, sir. Hahanapin ko po sa mga lumang record. I-text ko po sa inyo. Salamat. Ibinaba ni Miguel ang tawag. Tinitigan niyang muli ang litrato. Ang mukha ng kanyang ina na tila may itinatagong lihim. Ang likod ni Marco. Ang masayang mukha nilang dalawa ni Alena, walang kamalay-malay sa aninong malapit ng bumalot sa kanilang buhay. Isang text message ang dumating. Isang address sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Tumayo si Miguel, ang litrato ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang pagdududa ay naging determinasyon. Ang kalituhan ay naging isang misyon. Hindi na siya ang Miguel na nagpapabulag sa galit. Ngayon, siya na ang Miguel na naghahanap ng katotohanan. At sisimulan niya ito sa pagkatok sa isang pinto. Ang pinto sa bahay ni Mang Carding. Habang nagmamaneho si Miguel papuntang Quezon City, pakiramdam niya ay isa siyang detective na sumusundan ng isang lead na maaaring magbago sa lahat.
Ang litrato ay nakapatong sa passenger seat, tila isang piraso ng ebidensya na nang-aakusa. Bago umalis, dumaan muna siya sa ospital. Kailangan niyang makita si Alena. Kailangan niyang subukan kahit isang beses pa lang. Nadatnan niya itong nakaupo sa tabi ni Angela, binabasahan ito ng isang libro ng mga bata. Nang makita siya nito, agad itong tumahimik at ang init sa pagitan nilang mag-ina ay napalitan ng isang pamilyar na lamig. Gusto kitang makausap, sabi ni Miguel, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Nag-aalangang tumingin si Alena kay Angela na nakatingin sa kanilang dalawa ng may pagtataka. Dito. Sa labas, sagot ni Miguel. Sumunod si Alena sa kanya sa koridor, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto sila malapit sa isang bintana kung saan tanaw ang hardin ng ospital. Walang nagsalita sa simula. Pareho silang nakatingin sa labas, pero ang kanilang mga isip ay nasa loob ng kwartong iyon, 8 taon na ang nakalipas. Alena, panimula ni Miguel, tungkol sa nangyari noon. Agad na nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Alena. Ang pag-asa na saglit na sumilay ay napalitan ng isang pader ng depensa. Miguel, tapos na iyon. Huwag na nating pag-usapan. Hindi, kailangan nating pag-usapan, git niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato na kinunan niya kanina. Sino ang lalaking ito? Tumingin si Alena sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Marco. Kilala mo siya, sabi ni Miguel, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Mahinang sagot ni Alena. At kilala rin siya ng nanay ko, dagdag ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Alena, naghahanap ng anumang senyales, anumang bakas ng katotohanan. Nakita ko sila sa isang litrato, Alena. Magkausap sila sa isang party, bago pa mangyari ang lahat. Bakit sila magkakilala? Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ni Alena. Isang matinding takot. Umiling ito, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ko alam, Miguel. Pakiusap, tigilan na natin to. Bakit ka natatakot, Lena? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang totoo, mapait na tumawa si Alena. Sinabi ko na sa'yo ang totoo 8 taon na ang nakalipas, pero hindi ka naniwala. Pinili mong paniwalaan ang nanay mo. Kaya ano pa ang silbi ngayon? Tumalikod dito at mabilis na bumalik sa kwarto ni Angela. Iniwan si Miguel na nakatayo roon, puno ng pagkabigo at mas lalong lumalakas na pagdududa. Ang reaksyon ni Alena, ang takot sa kanyang mga mata, ay hindi reaksyon ng isang taong may kasalanan. Iyon ay reaksyon ng isang taong may itinatagong sakit at takot. Tinalikuran niya ang bintana at naglakad palayo. Mas lalo siyang naging determinado. Ang bahay ni Mang Carding ay simple lang, isang maliit na bungalo sa isang tahimik na kalye. Huminga ng malalim si Miguel bago kumatok. Ang nagbukas ng pinto ay isang matandang lalaki na medyo kuba na, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon. Nang makita nito si Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Senorito Miggs. Mang Carding, sabi ni Miguel, sinubukang umiti. Ako nga po. Pwede po ba tayong mag-usap? Pinatuloy siya ni Mang Carding sa isang maliit na sala na puno ng mga lumang gamit. Pinaupo siya nito sa isang silyang yari sa ratan habang ito ay nagpunta sa kusina para kumuha ng mainom. Nang bumalik ito, hindi mapakali si Mang Carding. Halata ang kaba sa kanyang mga kilos. Mang Carding, may gusto lang po sana akong itanong tungkol sa nakaraan, panimula ni Miguel. Tungkol sa amin ni Alena. Biglang naging tensyonado ang mukha ng matanda. Nako, senorito, matagal na po iyon. Halos hindi ko na nga po matandaan. Pakiusap, Mang Carding. Importante po ito, sabi ni Miguel, inilabas muli ang litrato sa kanyang cellphone. Ang lalaking ito, si Marco. Naaalala niyo po ba siya? Tumingin si Mang Carding sa litrato. Sa isang saglit, nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha nito. Isang pagkilala. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng pag-iwas. Hindi ko po matandaan, senorito. Mang Carding, nagsisinungaling po kayo, mariing sabi ni Miguel. Kayo po ang laging naghahatid sa akin, sa nanay ko. Alam kong marami kayong nakita. Alam kong marami kayong narinig. Senorito, pakiusap po di. Nagsusumamong sabi ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Wala po akong alam. May kinalaman ba ang nanay ko dito? Direktang tanong ni Miguel. Ang tanong na iyon ay tila isang malakas na sampal kay Mang Carding. Napayuko ito, hindi makatingin ng diretsyo kay Miguel. Ang Donya, mabuting tao po ang Donya, Senorito, mahinang sabi nito. Gusto niya lang po kung anong makakabuti para sa inyo. Ang pagsira sa buhay ko, makakabuti ba yon? Hindi na nakasagot si Mang Carding. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Mang Carding, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Kailangan kong malaman ang totoo. Para sa akin. Para kay Alena. Para sa bata. Nang marinig ang salitang bata, biglang nag-angat ng tingin si Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Ang bata po, kamusta na po siya? Natigilan si Miguel. Paano niya nalaman na may bata? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mang Carding. Senorito, patawarin niyo po ako. Marami po akong gustong sabihin pero natatakot po ako. Malaki po ang utang na loob ko sa Donya. Tumayo si Miguel. Alam niyang wala na siyang makukuha pa sa ngayon. Ngunit sapat na ang kanyang narinig. Ang pag-iwas. Ang takot. Ang pag-amin sa pagkakaroon ng bata. Bago siya umalis, lumingon siya. Mang Carding, kung magbago po ang isip niyo, ito po ang numero ko. Isang tawag niyo lang, pupuntahan ko kayo. Nagmaneho si Miguel pabalik sa ospital, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang nasa daan, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Pinindot niya ang answer button. Miguel, nasaan ka? Tanong ni Doña Isabela, ang boses ay tila iritado. Narinig ko mula kay Teresita na hinahanap mo raw si Carding. Anong kailangan mo sa matandang yon? Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Ma, ano po ba talaga ang nangyari 8 taon na ang nakalipas? Ano na namang drama ito, Miguel? Hindi ka pa ba tapos dyan? Sinabi ko na sa'yo, niloko ka ng babaeng yon. Pero bakit kilala niyo si Marco bago pa man ang lahat? Bakit kayo nag-uusap sa party? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Doña Isabela, ang kanyang boses ay puno ng galit. At naniwala ka sa kanya? Pinagdududahan mo ang sarili mong ina dahil sa isang babaeng walang ginawa kundi saktan ka. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kahina, Miguel. Hindi ito tungkol sa kahinaan, ma. Tungkol ito sa katotohanan, sigaw ni Miguel. Gusto mo ng katotohanan, hamon ni Doña Isabela. CJ, pumunta ka rito sa ospital ngayon din dito sa lobby. May ipapakita ako sa'yo na magpapatunay kung gaano kakatanga sa pagdududa sa akin. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Napatigil si Miguel sa gilid ng daan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Isang hamon. Isang ultimatum. Alam niyang maaaring isa itong patibong. Ngunit hindi niya ito maaaring talikuran. Mabilis niyang pinaandar ang kotse, ang patutunguhan niya ay malinaw na ngayon. Ang lobby ng St. Augustine Medical Center. Ang simula ng katotohanan ay naroon, naghihintay. At handa na siyang harapin ito, anuman ang mangyari. Matapos ang pag-uusap nila ni Miguel sa koridor, bumalik si Alena sa silid ni Angela na may dalang isang maliit at mapanganib na bagay, pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita niya sa mga mata ni Miguel ang pagdududa. Nakita niya ang lamat sa pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Ang litrato. Ang tanong niya tungkol kay Marco at sa kanyang ina. Iyon ay mga tanong ng isang taong naghahanap ng katotohanan, hindi ng isang taong bulag na sa galit. Umupo siyang muli sa tabi ni Angela, hinaplos ang buhok nito. Sana, anak, bulong niya sa kanyang isipan. Sana sa pagkakataong ito, maniwala na siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang paparating na bagyo. Ang mga salita ni Doña Isabela ay bumalik sa kanya, ang pagbabanta, ang kapangyarihan nito. Natakot siya. Natakot siya para kay Miguel. Natakot siya para sa sarili niya. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Alena Reyes.
Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Si Doña Isabela. Bumaba ka rito sa lobby. Ngayon din mayroon kang kailangang makita. Pero, Doña, si Angela Pod. May nurse na magbabantay sa kanya. Huwag ka ng maraming tanong. Bumaba ka rito. At ibinaba nito ang tawag. Naramdaman ni Alena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isa itong patibong. Alam niya. Pero ano ang magagawa niya? Ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Huminga siya ng malalim, hinalikan si Angela sa noo at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagdating niya sa lobby, agad niyang nakita si Doña Isabela. Nakatayo ito malapit sa entrance, ang tindig ay parang isang reyna na naghihintay sa kanyang mga alagad. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng pagwawagi. Ilang sandali pa, isang pamilyar na figura ang mabilis na pumasok sa ospital. Si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit may halong pagkalito nang makita silang dalawa. Ma! Alena, tanong ni Miguel, papalapit sa kanila. Mabutit dumating ka na, anak, sabi ni Doña Isabela, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi mo gusto mo ng katotohanan? Heto na. Bago pa man makapagsalita si Miguel o Alena, isang lalaki ang lumitaw mula sa likuran ni Doña Isabela. Matangkad. Nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Si Marco. Napaatras si Alena. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Anong ginagawa niya dito? Tumingin si Marco kay Miguel pagkatapos ay kay Alena. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo. At sa harap ng maraming tao sa lobby ng ospital, dahan-dahan siyang lumuhod. Sir! Sir Miguel, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Patawad po. Natigilan ang lahat. Maging si Miguel ay nagulat sa ginawa nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel, ang tingin niya ay nagpapalipat-lipat mula kay Marco, sa kanyang ina at kay Alena. Tumingin si Marco kay Miguel, ang mga mata niya ay nagkunwaring puno ng luha. Ako po ang dahilan ng lahat. Patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan kay Ma'am Alena. Patawarin niyo po ako sa pagsira sa relasyon ninyo. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Alena. Hindi niya maintindihan. Anong sinasabi nito? Hindi totoo yan, sigaw ni Alena, ang kanyang boses ay pumiyok. Hindi kita kilala. Anong pinagsasabi mo? Tumingin si Marco sa kanya, ang mukha ay puno ng awa. Lena, patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali tayo. Pero hindi ko na kayang dalhin ang konsensya ko. Sir Miguel, hindi po kasalanan ni Lena ang lahat. Ako po ang nagpumilit. Ako po ang nanukso. Isang perpektong pag-arte. Isang perpektong kasinungalingan. Tumingin si Alena kay Miguel, ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng paniniwala, ng tulong. Miguel, pakiusap. Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Ang pag-asa na nakita niya kanina ay unti-unting namatay. Ang lamat sa pader ay muling nagsara. Ang init ay napalitan ng nagielong lamig. Ang pagdududa ay napalitan ng isang pamilyar na sakit at huling kumpirmasyon ng pagkakanulo. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Miguel. Nakita niya ang pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. So totoo pala, bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Tumingin siya kay Alena, at ang tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Isabela. Puno iyon ng sukdulang pagkadismaya. Miguel, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Alena, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit umiling lang si Miguel. Isang mabagal, puno ng pait na pag-iling. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay may ekspresyon ng pag-aalala. Isang peking pag-aalala. Salamat sa pagpapakita nito sa akin, Mati. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Alena. Ang kanyang boses, nang magsalita siyang muli, ay malamig na parang yelo. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Alena. Akala ko muntik na akong maniwala sa'yo, Alena.
Resulta, isa lang pala talaga akong tanga. Hinawakan ni Alena ang kanyang braso. Miguel, pakiusap ti. Marahas na inalis ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng kahit anong emosyon, maliban sa isang malalim at hindi na mabuburang sakit. Pagkatapos ma-discharge ni Angela, umalis na kayo. At huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na muling lumingon. Naiwan si Alena na nakatayo sa gitna ng lobby, habang si Doña Isabela ay nakangiti ng may pagwawagi at si Marco ay dahan-dahang tumatayo mula sa pagkakaluhod. Pakiramdam niya ay bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang ingay ng lobby ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw lang ay ang likod ni Miguel na papalayo, dala ang huling piraso ng kanyang puso at ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Alena. Walang laman. Iyon ang tanging nararamdaman ni Miguel habang naglalakad siya palayo sa lobby. Ang eksena kanina ay parang isang masamang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Ang pagluhod ni Marco. Ang pag-amin nito. Ang mga luha ni Alena. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang kumpirmasyon. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Muntik na akong maniwala. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya, puno ng pait. Muntik na siyang maniwala. Muntik na niyang isuko ang galit na 8 taon niyang inalagaan. At para saan? Para muling mapatunayan na isa siyang tanga. Sa sumunod na 2 araw, para siyang isang robot. Nagtatrabaho. Nag-opera. Nag-check ng mga pasyente. Pero ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Iniiwasan niya ang silid ni Angela. Hindi niya kayang makita ang bata. Hindi niya kayang makita si Alena. Nag-iwan na lang siya ng mga utos sa mga nurse. Sa ikatlong araw, sinabi sa kanya ng isang nurse na nakaschedule na for discharge si Angela Reyes. Naramdaman ni Miguel ang isang kirot. Aalis na sila. Mawawala na sila sa buhay niya sa pagkakataong ito ng tuluyan. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi na naman siya mapakali. Hindi niya kayang manatili sa ospital. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Muli, dinala siya ng kanyang mga paa o ng kanyang sasakyan sa lumang bahay ng mga Alcázar. Ang bahay na naging saksi sa kanyang kaligayahan at sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sa kanyang kwarto pumunta. Dumiretso siya sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok. Ang study room ng kanyang ama. Si Don Alejandro Alcázar. Isang mabuti at tahimik na tao. Isang ama na palaging sumusuporta sa kanya. Isang ama na pumanaw dahil sa atake sa puso, ilang buwan lang matapos ang hiwalayan nila ni Alena. Kung nandito ka lang pa, ano kaya ang sasabihin mo? Ang silid ay malinis pa rin, ngunit ramdam mo ang pagdaan ng panahon. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay bumalot sa kanya. Umupo siya sa malaking silyang katad sa likod ng mesa. Ang silya ng kanyang ama. Pinagmasdan niya ang mga bagay sa mesa. Ang isang pen holder na regalo niya. Ang isang picture frame na mailarawan nilang mag-ama. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Sa kanyang pag-upo, bigla siyang may naramdamang kakaiba sa ilalim ng mesa. Isang bagay na nakausli. Sinubukan niyang kapain ito. Isa itong maliit na pingga. Napakunot ang kanyang noo. Tinulak niya ito. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Isang bahagi ng gilid ng mesa, na mukhang isang simpleng disenyo lang, ay bahagyang bumukas. Isang secret compartment. Hinila niya ito. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay lang na nakalagay. Isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Sa harap nito, nakasulat sa pamilyar na kurbadong sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking anak, Miguel. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Sa loob, may isang nakatuping papel. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Miguel, aking anak. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At kung hindi nagbago ang mga bagay-bagay, marahil ay puno pa rin ng galit at sakit ang iyong puso.
Patawarin mo ako, anak, dahil isa ako sa mga dahilan ng sakit na iyan. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Alam ko ang lahat, Miguel. Alam ko ang ginawa ng iyong ina. Natigilan si Miguel. Muli niyang binasa ang linya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang iyong ina, sa kanyang matinding pagnanais na protektahan ka mula sa inaakala niyang mali, ay gumawa ng isang bagay na hindi ka patapatawad. Si Marco, ang lalaking ipinakilala sa iyo bilang manliligaw ni Alena, ay hindi totoo. Binayaran siya ng iyong ina. Ang mga litrato, ang mga eksena, lahat ng iyon ay isang malaking dula-dulaan na siya ang direktor. Nabitawan ni Miguel ang sulat. Bumagsak ito sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nababasa. Isang malakas na ugong ang pumuno sa kanyang tenga. Pinilit niyang damputin muli ang sulat. Kailangan niyang tapusin. Kailangan niyang malaman ang lahat. Sinubukan ko siyang pigilan, anak. Nag-away kami. Ngunit ang iyong ina ay matigas. Ang takot niya na maulit ang nangyari sa kanyang sariling pamilya ay mas malakas kaysa sa kanyang katuwiran. Mahal na mahal ka niya, Miguel, ngunit ang kanyang pagmamahal ay naging mapanira. Si Alena isa siyang mabuting babae. Nakita ko kung paano kanya minahal. Nakita ko ang kaligayahan sa iyong mga mata kapag kasama mo siya. Huwag mong hahayaan na ang kasinungalingan ng iyong ina ang maging batayan ng iyong buhay. Hanapin mo siya, anak. Hingin mo ang kanyang tawad. Dahil may isang bagay pa na kailangan mong malaman. At ito ang pinakamasakit sa lahat, anak. Ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Ang dahilan ng aking pagsisisi. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nang huli ko siyang makausap, bago siya tuluyang umalis, sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin ang isang lihim na ipinagkait sa iyo ng iyong ina. Ang dahilan kung bakit pinilit siyang paalisin ay dahil dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang anak mo. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Miguel Alcazar. Ang sulat ay tuluyang nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Napatayo siya, ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang kanyang sarili, ang kanyang mga binti ay tila ayaw ng gumana. Anak mo. Anak mo. Anak mo. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang nakabibinging sigaw. Si Angela. Ang batang inoperahan niya. Ang batang kamukha niya. Ang batang tinawag niyang anak ng ibang lalaki. Ang batang malapit na niyang talikuran sa operating room. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng sakit, ng pagsisisi, ng galit. Sinuntok niya ang mesa, hindi na iniinda ang sakit. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang 8 taon na nasayang. Ang 8 taon na pinalaki ni Alena ang kanilang anak ng mag-isa, habang siya ay abala sa pagkamuhi sa kanya. Si Alena. Ang mukha ni Alena sa lobby. Ang kanyang mga mata na puno ng desperasyon. Ang kanyang mga salitang, maniwala ka sa akin. Hindi siya naniwala. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Discharge. Aalis na sila. Ngayon. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang sulat, ang tanging ebidensya niya, ang tanging pag-asa niya. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pabalik sa ospital. Ang kanyang puso ay kumakaripas, nagdarasal na sana ay hindi pa huli ang lahat. Patawarin mo ako, Lena. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat, paulit-ulit niyang bulong habang nagmamaneho. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Parang isang baliw na nagmamaneho si Miguel pabalik sa ospital. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang pagdurusa. Ang sulat ng kanyang ama ay nasa kanyang bulsa, mainit at tila tumitibok, isang paalala ng katotohanang halos huli na niyang nalaman. Pagdating niya sa ospital, hindi niya na inabalang iparada ng maayos ang kotse. Tumakbo siya papasok, dire-diretso sa elevator, ang kanyang puting coat ay lumilipad sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya sa piko dumiretso. Mayroon siyang kailangang harapin muna.
Natagpuan niya ang kanyang ina sa pribadong silid nito, nagbabasa ng isang magasin na tila walang anumang problema sa mundo. Miguel, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Doña Isabela, ibinaba ang magasin. Hindi siya sumagot. Lumapit siya at walang sabi-sabing inilapag ang naninilaw na sulat sa mesa sa harap nito. Ano ito? Tanong ng kanyang ina. Basahin niyo, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Napakunot ang noo ni Doña Isabela. Kinuha niya ang sulat. Habang binabasa niya ito, nakita ni Miguel ang unti-unting pagbabago sa mukha nito. Ang pagkagulat. Ang pagtanggi. At sa huli, ang takot. Saan mo ito nakuha? Nanginginig na tanong nito. Sa mesa ni Papa, sagot ni Miguel. Sa secret compartment na ikaw lang at siya ang nakakaalam. Nabitawan ni Doña Isabela ang sulat. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Anak, hindi totoo yan. Lasing ang papa mo nang isulat niya yan. Galit siya sa akin noon. Huwag na kayong magsinungaling, ma, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay biglang tumaas, puno ng 8 taong sakit at galit. Tapos Tapos na ang mga kasinungalingan nyo. Ginawa ko lang iyon para sa'yo, anak. Para protektahan ka, sigaw pabalik ng kanyang ina, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Protektahan, mapait na tumawa si Miguel. Pinrotektahan niyo ako mula sa babaeng pinakamamahal ko. Pinrotektahan niyo ako mula sa sarili kong anak. 8 taon, Ginny. 8 taon ninyong ipinagkait sa akin ang anak ko. Alam niyo ba kung ano ang nararamdaman ko araw-araw? Ang bigat. Ang galit. At lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Miguel ang kanyang ina na tuluyang gumuho. Wala na ang reyna. Ang natira ay isang babaeng basag at talunan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Umiiyak na sabi nito. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Ngunit wala na siyang maramdamang awa. Ang tanging nararamdaman niya lang ay isang malaking pangangailangan na makalayo. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo, sabi niya bago tumalikod. Si Elena. At ang apo niyo na hindi niyo man lang kinilala. Iniwan niya ang kanyang ina na umiiyak sa silid at tumakbo papunta sa piku. Pagdating niya, isang malinis at walang laman na kama ang sumalubong sa kanya. Nasaan sila? Nasaan ang pamilya Reyes? Tanong niya sa nurse. Naku, Dosi, kakadischarge lang po kaninang umaga. Sabi po ni Ma'am Elena, uuwi na raw po sila sa probinsya. Saan? Saan sila pupunta? Sa bus terminal daw po, Dosi. Sa Cubao. Nanlamig si Miguel. Cubao. Malayo iyon. Kailangan niyang magmadali. Tumakbo siya palabas, hindi na pinapansin ang mga taong tumatawag sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang maabutan sila. Nakahawak ng mahigpit si Elena sa kamay ni Angela habang naglalakad sila sa magulo at maingay na bus terminal sa Cubao. Ang bigat ng kanyang daladalahan ay hindi lang ang kanilang mga damit, kundi pati na rin ang bigat ng kanyang puso. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Angela, na tila nalulula sa dami ng tao. Uwi na tayo, anak. Sa Laguna, sagot ni Elena, pinipilit ngumiti. Hindi na po ba natin makikita si Tito Doktor? Ang tanong na iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa puso ni Elena. Yumuko siya para magpantay sila ng kanyang anak. Hindi na siguro, anak. May sarili siyang buhay sa Maynila. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Angela. At mas lalo siyang nasaktan. Humanap sila ng isang bakanting upuan at naupo, naghihintay sa oras ng kanilang biyahe. Niyakap niya si Angela. Ito na lang ang mahalaga. Silang dalawa. Kakayanin nila ito tulad ng lagi nilang ginagawa. Pasaheros para sa biyaheng Sta. Cruz, Laguna, pumasok na po sa bus number 7 tandang bawas 1 tandang bawas 4. Tumayo si Elena. Halika na, anak. Nagsimula na silang maglakad papunta sa bus nang bigla siyang may narinig na isang sigaw. Isang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan sa paraang pamilyar na pamilyar. Elena! Lumingon siya. At sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita niya siya.
Si Miguel. Tumatakbo. Pawis na pawis. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay desperado. At nakatingin ito ng diretso sa kanya. Huminto ang mundo ni Alena. Ang ingay ng terminal ay naglaho. Tumakbo si Miguel palapit sa kanila. Huminto ito sa harap nila, habol ang kanyang hininga. Miguel, anong ginagawa mo dito? Yon lang ang nasabi ni Alena. Walang sinabi si Miguel. Sa halip, inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ang luma at naninilaw na sulat. Inabot niya ito kay Alena. Nanginginig na kinuha ito ni Alena. Binasa niya ito. Ang sulat ng ama ni Miguel. Ang katotohanan. Habang nagbabasa siya, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng ginhawa. Sa wakas, may naniwala. Nang matapos siya, tumingala siya kay Miguel. At ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 8 taon. Si Miguel, si Miguel Alcazar na matapang at palaging kontrolado, ay umiiyak. At sa harap niya, sa harap ni Angela, sa harap ng lahat ng tao sa terminal, dahan-dahan itong lumuhod. Patawarin mo ako, Lena, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako sa 8 taon na nasayang. Napaluhod na rin si Alena. Niyakap niya si Miguel. At doon, sa sahig ng isang maingay na bus terminal, umiyak silang dalawa. Umiyak sila para sa nasayang na panahon, para sa mga kasinungalingan, para sa sakit. Mama! Tito Doctor! Bakit po kayo umiiyak? Tanong ng maliit na boses ni Angela. Kumalas sila sa pagkakayakap. Tumingin si Miguel kay Angela, ang kanyang anak. Ang kanyang anak na ngayon lang niya tunay na nakilala. Hindi kami umiiyak dahil malungkot kami, anak, sabi ni Miguel, ang salitang ki-anak ay lumabas ng natural sa kanyang mga labi. Umiti siya habang umiiyak. Umiiyak kami dahil masaya kami. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Huwag na kayong umalis, pakiusap. Umuwi na kayo. Sa akin. Umuwi na tayo bilang isang pamilya. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang parke sa Makati, ang sikat ng araw ay malamyos. Isang malakas na tawa ng bata ang maririnig. Si Angela, na ngayon ay malusog na, ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Sa isang bench sa ilalim ng puno, nakaupo sina Miguel at Alena, magkahawak kamay. Sino nang mag-aakala na pagkatapos ng lahat, dito tayo mapupunta? Mahinang sabi ni Alena, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Ako, sagot ni Miguel, hinalikan ang tuktok ng ulo ni Alena. Sa simula pa lang, alam ko nang sayo ako babalik. Naligaw lang ako ng 8 taon. Tumingin sila kay Angela, na ngayon ay masayang naglalaro. Isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, pinaghiwalay ng pait, ngunit muling binuo ng katotohanan at pinagtibay ng pag-ibig na natutong magpatawad. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. May mga peklat. May mga alaala ng sakit. Ngunit tulad ng ginto na dumaan sa apoy, ang kanilang pag-ibig ay mas naging dalisay at matatag. At sa paglubog ng araw, habang yakap nila ang isa't isa, alam nilang ito na ang simula. Ang tunay na simula ng kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Alena. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pighati, bawat galit, at bawat munting kislap ng pag-asa ng ating mga bida. Naging bahagi kayo ng bawat patak ng kanilang luha at ng bawat ngiti ng kanilang tagumpay. Ang pag-ibig, tulad ng buhay, ay hindi laging madali. Minsan, ito ay sinusubok ng mga pagdududa at nasasaktan ng mga kasinungalingan. Ngunit ang kwento ni na Miguel at Alena ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad. Na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang tanging susi sa tunay na paghilom. At ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay sapat na para muling buuin ang isang pamilyang winasak ng nakaraan. Sana ay mayroong aral at inspirasyon na napulot ninyo sa kanilang kwento.
Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa pagkukwento. Hanggang sa ating muling pagsasama sa isa na namang kwento na susubok at magpapatibay sa ating mga puso. Lihim ng puso.